Isang makasaysayang araw sa inyong lahat. Ako si Michelle Sumalhag at samahan niyo akong lakbayin ang Fort Santiago. Ang nasa likuran ko ay ang bukana ng Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay matatagpuan sa Intramuros, ang tinatawag na Walled City ng Maynila. Itinatag ito noong 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi, isang Kastilang gobernador at naglayag para sa bagong lungsod ng Maynila na itinatag sa Pilipinas. Ang moat sa Fort Santiago ay isang agos ng tubig o kanal na binuo bilang bahagi ng estratehikong disenyo ng port upang mapanatili ang seguridad at depensa laban sa pagsalakay. Naglalarawan ito ng kasaysayan ng kolonyalismo at digmaan, itinayo noong 1590. Naging bahagi din ito ng mahalagang pangyayari tulad ng World War II. Ano nga ba ang kahalagahan sa kasaysayan ng Fort Santiago? Ito ay may malaking halaga sa ating kasaysayan sapagkat dito natin matatagpuan o masasaksihan ang karamihan sa mga pangyayaring naganap sa ating nakaraan. Ito ay isang makasaysayang lugar kung saan nangyari ang mga mahalagang kaganapan noong panahon ng pananakop ng Espanyol at Hapones sa Pilipinas. Ito ay nagsilbing tangke ng kasaysayan at nasaksihan ang mga pagbabago at pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga sakripisyo at paghihirap ng mga Pilipino, kundi pati na rin ang pag-usbong ng pagiging malaya ng Pilipinas. Ang Plaza de Armas sa Fort Santiago ay naglalarawan ng mahabang kasaysayan ng militaristikong kaganapan sa lugar. Kilala itong parade ground at ginamit para sa military parade at seremonya noong panahon ng Espanyol. Ang Raja Sulaiman Theater sa Fort Santiago ay matatagpuan sa mga naglalakihang guho ng batong gusali noong ika-18 siglo na ginamit bilang tahanan ng mga sundalong Espanyol at Amerikano. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isinaayos ni Leandro Locsin ang mga guho ng dating infantry quarters upang maging isang open-air na teatro na may pangalan ng huling pinuno ng Maynila, si Raja Sulaiman. Kulungan sa likuran ko ay ang kulungan kung saan huling kinulong si Rizal. Dito din naganap ang kanyang last walk papunta sa Luneta kung saan siya binaring. Inilipat siya dito pagkatapos ng 56 days na pagkakapiit sa mga baraks ng mga sundalo sa kapilang Plaza de Armas. Dito din siya ikinasal kay Josephine Bracken. Matapos ang labanan sa Maynila noong 1945, natagpuan sa loob ng dungeon ang 600 na Pilipino at Amerikanong dumaan sa paghihirap noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanilang mga labi ay nakalibing dito sa ilalim ng White Cross. Ito ang makasaysayang dungeon sa Fort Santiago. Ang kasalukuyang dungeon sa Fort Santiago ay orihinal na ginamit bilang imbakan ng gunpowder ng mga Kastila. Dahil sa orihinal nitong layunin bilang imbakan ng pulbos, ang sinasabi nilang pagbaha sa dungeons na naging sanhi ng pagkamatay ng mga bilanggo ay malinaw na isang huwad. At isa pa, ang kulungan ay mas mataas kaysa sa Pasig River, kaya sinasabi ng karamihan na imposibleng magbaha dito at malunod ang mga bilanggo. Ang pulbusan ay naging selda ng bilanggo para sa mga gerilya at sibilyan na inaresto noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Battle of Manila noong 1945, iniwan ng mga Hapones ang daan-daang bilanggo na pinagkasya sa loob ng dungeons. 600 na tao ang natagpuan dito, ngunit ito'y nakadisenyo lamang para sa 100 katao. Dahil sa kakulangan ng pagkain, sirkulasyon ng hangin at kalinisan, ang mga bilanggo dito ay namatay. Makikita sa loob ng dungeon ang mga litrato at manikin na naglalarawan kung ano ang dinatnan ng mga Amerikano noong matagpuan nila ang mga patay na tao dito. Pinagmasdan ko ang bawat larawan dito at napagtanto ko na talagang kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima na tagpuan sa loob nito.
May mga bata, babae at matanda na halos ang mga mukha'y hindi na makilala. Hindi lang isang tahimik na lugar ngayon ang Fort Santiago. Hindi lang ito lugar upang mamasyal at magpahinga. Isa itong lugar kung saan maaari kang makapulot ng mga aral na di mo pa nalalaman. At karamihan dito ay tungkol kay Dr. Jose Rizal, sa kaharasan na naranasan ng mga Pilipino at sa pananakop ng ibang bansa sa atin. Sa paglalakbay ko sa Fort Santiago, nakakuha ako ng malalim na kaalaman ukol sa kasaysayan ng Pilipinas. Natutunan ko ang mga yugto ng kolonyalismo sa pamamagitan ng mga estruktura at lugar na naglalarawan ng pananakop ng mga Espanyol. Bukod dito, nagkaroon ako ng kaalaman ukol sa mga bahagi ng buhay ni Dr. Jose Rizal, kabilang dito ang kanyang pagkakapiit bago ang kanyang pagkamatay. Ang port ay naging saksi rin sa pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na sa pananakop ng mga Hapones. Higit sa lahat, natutunan ko na dapat nating pangalagaan at pahalagahan ang ganitong uri ng lugar dahil ito ay nagtataglay ng mga bagay at impormasyon na makakatulong sa atin upang malaman ang kasaysayan ng ating mahal na bansang Pilipinas. Ito naman ang dambana ni Rizal. Dito ikinulong si Dr. Jose Rizal sa loob ng 56 days mula November 3 hanggang December 29, 1896. Ang buong kanang bahagi ng gusali na naglalaman ng kanyang selda ng bilangguan ay muling itinayo noong 1953 bilang isang museo at alay kay Dr. Jose Rizal. Dito makikita ang mga exhibit at artepakto na naglalarawan ng buhay at kontribusyon ni Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang Postigo de la Nuestra Señora de Soledad and Promenade. Ang poster na ito ay ginamit ng mga naninirahan sa Fort Santiago bilang daanan patungo sa Ilog Pasig. Noong pagsakop ng mga Briton sa Maynila noong 1762, si Simon de Anda ay nakatakas patungo sa lalawigan ng Pampanga sa pamamagitan ng poster na ito. Ang pagbisita ko sa Fort Santiago ay parang paglalakbay sa ating nakaraan. Nagbibigay ito ng masusing sulyap sa mga yugto ng ating kasaysayan tulad na lamang ng pananakop ng Espanyol at Hapones at pagpapahirap at pagpatay sa mga Pilipino noon. Sa malalim kong pag-unawa sa mga paghihirap at tagumpay ng mga naunang henerasyon, mas lumalim o tumindi ang pagmamahal ko sa bayan at sa kasaysayan nito, pati na din ang pangangailangan na ipagpatuloy ang pag-aaruga sa ating kultura at kalayaan. Ito'y hindi lamang simpleng pasyal, kundi isang pag-usbong ng pagmamahal at pagnanais na ipasa ang kaalaman at pagmamahal na ito sa mas maraming tao. Lagi nating tandaan na ang pagmamahal sa bansa at pag-unawa sa kasaysayan nito ay nagbibigay daan sa atin sa pagpapahalaga sa sarili nating identidad, kultura at mga pagpapasakit ng mga nauna sa atin para sa kalayaan.